slimy but tasty. Nakatikim na ba kayo ng sea creature na to na kinakain all over the globe? Talaba? Talaga? Pero tama, talaba nga o oysters. At yan ang sinadya namin sa Bohol, kasama ang ating kaha na si Arian Bautista. Welcome to Cambuhat River, Bohol! Woo! Doon po tayo. Ang oysters ay nabibilang sa animal class na mollusk, na kadalasang may soft body at nasa loob ng shell. Nabubuhay ang mga ito sa tinatawag na brackish habitat o yung pinaghalong tubig alat at tubig tabang. Invertebrate ang mga oyster, ibig sabihin wala silang backbone. Classified din sila as bivalves dahil may dalawa silang shells na magkapatong at konektado sa hinge na parang pintuan lang. Kapag may tiyaga, may talaba. Kaya gaano mang katigas yan, walang makakapigil sa atin. Ang talaba. Bao. Luto mo na hilaw ay masarap ito kainin na fresh delicacy dito sa Cambuhat, Bohol. Pero bago ko siya kainin, alamin muna natin kung ano ba talaga ang buhay ng mga talaba. Tara, let's! Dito sa Cambuhat, Bohol, kaliwat kanan ng mga taniman ng oysters. Tama ang dinig nyo mga kaaha, ang oysters ay itinatanim. Andito na tayo sa taniman ng mga oysters. So ganito pala yung itsura niya, mga kawayan, tapos may drum, ganyan. So ito yung pupuntahan natin, isa sa mga taniman niya. Marami pa yan sa mga gilid-gilid. Magtanim ay di biro, ika nga nila eh. Kaya ipaubayan na natin kay Arian ang pagtatanim. Nasa kamay ko na ang spot collector kung saan kakapit ang mga talaba at dito na sila lalaki. Lagyan na natin ito sa ilalim ng ilog. Yeah. Sa spot collector na ikinabit ni Arian, magsisimula ang buhay ng isang talaba. Kung paano? Ito. Para makabuo ng isang oyster, nagaganap ang tinatawag na external fertilization. Ang female oyster maglalabas ng kanyang egg habang ang male oyster naman ay magre-release ng kanyang sperm. Magkikita ang egg at sperm sa tubig at mabubuo ang larva. Pag 2 weeks old na ang larva, maghahanap na ito ng makakapitan. At yan nga ang isa sa mga gamit ng spot collector. Habang nasa ilalim ng tubig, alam nyo bang malaki ang tulong ng mga talaba? Dahil kilala sila bilang filter feeder. Kaya nilang maglinis ng tubig na hanggang 50 gallons a day. Amazing! After 4 to 6 months, may maha-harvest na tayong talaba. Mga kaha, alam nyo ba kung paano malaman ang kasarian ng talaba? Well, hindi talaga natin malalaman if it's a boy or a girl. Dahil namumuhay sila up to 20 years pataas. So, pwede silang mag-change ng gender back and forth. So, pwedeng ngayon, babae sila, bukas lalaki sila, next month, babae sila. Diba? Iba-iba. Galing! Game. Yeah. Yan, nililinis. Ako. 3 kilo to, guys. Nakita niyo ba yung cuts ko? Nanginginig na. Ang bigat, ibig sabihin, marami talagang kumakapit dito. Sa isang spot collector, kumbaga sa isang kalahating shell, may 3 hanggang 12 ang kumakapit na talaba. Kaya ang dami nila, oh. Na, fresh from my harvest dahil pinaghirapan ko to. Ako unang titikim. Dun 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 dun. Sarap. Ang sarap. Malasa. Suka na lang ang kulang kasi maalat na siya, no? Meron ng special yan. Gusto ko ng kanin. Isa pa. Isang bigating kapuso na isa sa mga bida sa primetime serye na Widow's Web. Di umano ay isa nga bang queen bee? Nandito tayo sa Milea Bee Farm kung saan literal na bee o bubuyog ang bibida ngayong umaga.
Ang una nating pake rito, ang paghahanap sa pinaka-importanting bee sa isang hive, ang queen bee. Ang itsura ng queen bee daw ay mas mahaba at mas malaki kesa sa pangkaraniwang bee. Mahanap ko kaya siya? Kailangan muna natin magsuot ng safety gear. Para saan ba to, Ate Precious? Ayan po yung tinatawag na bee suit. So, ang bee suit ay ginagamit siya para ma-cover yung katawan natin, lalo na yung face, para po maiwasan yung pag-sting ng bees. So yung syempre, hindi pwede tayo magsuot ng dark, ng black, red. Pag-usapan natin ngayon yung bee na hahanapin natin kung anong klaseng bee ba siya. Ate Precious, anong species ba na tong bee na to? So, ang hanapin po natin na queen bee ngayon is yung tinatawag na European bees or yung Apis mellifera. So, itong bees na to ay yun yung mayroong mga sting, and then yun yung mayroong venom. So, pag na-sting ka nito, kailangan is maagapan mo agad siya kasi pwede kang mamaga yung part na na-sting sa'yo. Mamaga yung mukha mo, ganon? Yes po, kung sa face kayo na-sting, mamamaga talaga yung face nyo po. So, ang mangyayari po doon is mamamaga yung buong katawan mo, mahirapan kang huminga, and lalagnatin ka po. So syempre medyo kinakabahan ako dahil baka mamaya magkamali ako ng galaw tapos ma-agitate ko yung bee, di ba? So sabi naman ni ate, wag daw gaganunin kapag lumipad malapit sa akin. Pero isa pang concern ko din is, mahahanap ko kaya yung queen bee bilang hindi ko suot yung salamin ko. Para kumalmaraw ang European bees, kailangan silang pausukan. So, gamit po itong hive tool. So, ang gagawin po natin is ihiwalay lang natin. So, ganun po ang gagawin. Pag kukunin na po, dito lang dapat dalawang kamay. Sabay nyo pong iaangat para maiwasan ang pag-ipit sa bubuyog. Tapos i-spot nyo na po yung queen. Hanapin nyo po kung nandito ba siya sa part na to. Parang wala siya dyan. So, pag Tama wala, ba ako? Apo. Pag wala siya dyan, baliktad nyo lang po and then hanapin nyo po ulit siya. Para extra challenging, si Vanessa naman ang maghahawak ng frame. Mga kapten, the Lord. Oops! Bitinin ko muna kayo. Alam niyo bang ang bee colony ay divided into 3 types? First, ang drones. Hindi drone camera ha, drone ang tawag sa male bees. At ang purpose nila ay makipag-mate sa queen for mass reproduction. Next, ang workers. Ito naman ang female bees at ang role nila ay maghanap ng food for the hive. And lastly, ang leader ng beehive, ang nag-iisang queen. Ang trabaho nito ay mangitlog ng baby bees. Summer ang laying season ng queen at kaya niyang makapag-produce ng 2,500 eggs a day. Balikan na nga natin si Vanessa. Oh, ano nang ganap, Bee? Ang bigat pala neto. Yes po. Kala ko naman, tsaka madikit. Ganun daw, ganun. Ayun! Ayun siya! Tama ba? Ngumunguso ako, di ba? Pero yun, di ba? Apo, ma'am. Ayun siya, mga kaaha! First challenge, spotting the queen bee. Check! Bee expert na yarn? Pero hindi pa dyan nagtatapos dahil may next challenge pa. Kadalas ang ginagawa ang beehive splitting para mailipat ang kalahati ng bee colony sa panibagong hive kung saan ito magkakaroon ng bagong queen at bubo ng panibagong colony. Etong matapang na mukhang to? Sige! Dahil palaban tayo on screen, tara, laban! Let's go! Saan tayo? So, gamit po itong bee suit pa rin natin. Kailangan, hindi pa rin siya sapat. So, may mga maliliit na butas katulad dito sa manggas natin. So, kailangan natin siya lagyan ng tape para po hindi sila makapasok doon. Bakit? Kasi sobrang liliit po nila. So, kaya nilang pumasok doon sa butas ng ating kamay. So, sila yung tinatawag na Trigona biroy, yung aggressive type po ng stingless bee. Bakit tayo nasa aggressive type? Hindi doon tayo sa friendly type. So, kasi sila lang po yung mas nabubuhay sa atin dito. Mas madali silang paramihin dito sa atin sa Luzon. Para masigurong safe ang lahat, pati crew ay pinagsuot din ng bee suit.
i-harvest natin. Actually, mag-harvest po muna tayo ng honey. Kasi sobrang dami na nilang na-produce. So, kukunin muna natin yung honey, ilalagay natin dito sa mga to, saka natin sila is-split. Sandali muna, nakikiliti ako! Kakat ko lang itong part na may pollen and honey. Nakakakiliti na mahapde yung ano, yung... Ay! Ate! Ow! So, ayan po yung honey Hindi egg. ko alam kung naiihiba ako o ano. So, ito yung i-harvest natin. So, okay na to. Yes po, pwede na po siyang ipapasok. Ipapasok na natin siya sa... ito po. Okay. Ang dami! Sige ate, kung hindi mo kaya, magpagpag ka muna. Magtagumpay kaya si Vanessa? So now, mga kaaha, we are already splitting the hive. So, ililipat lang natin siya dito and then kukuha tayo ng pagkain. Kuha lang tayo ng pollen para lang po magsilbing pagkain nila. Eh, dito. And then, ayan, para lang may food po sila. And then, ilalak na natin. Splitting a hive and harvesting honey. Check! Ate! Relax lang ka po. Tapos, sige po. Okay, ma'am, ako mag Okay, sige. Press. Oh my gosh! Puro tamis. Masarap.